Welcome sa aming channel. I'm Stephanie and today pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Hindi lang ito tungkol sa babae, hindi lang ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. And more importantly, ito ay tungkol sa pride ng bawat Filipina at bawat Pilipinong naniniwala sa karapatan, respeto, at pagkakapantay-pantay. Pero bago tayo magtungo sa movement, gusto ko lang itanong sa inyo. Alam niyo ba kung gaano kahaba at kahirap ang pinagdaanan ng mga kababaihan para lang marinig ang simpleng salita? At ang salitang yon ay ang karapatan. Handa ka na ba? Let's begin! Bago magkaroon ng botohan, nagkaroon muna ng labanan. Noong panahon ng Kastila, ang babae ang ilaw ng tahanan. Pamilyar at magandang pakinggan, hindi ba? Pero ang ibig sabihin nun, limitado ang kanilang trabaho, limitado ang kanilang pag-aaral, at halos wala silang pampulitikang karapatan. Pero noong 1898 pataas, unti-unting umusbong ang tinatawag nating Women's Suffrage Movement. Ano nga ba ang mga problema noon? Isa na rito ay ang sinasabing marupok daw ang babae para sa politika, kesyo makakasira daw ito sa pamilya. At ang classic na sinasabi sa mga kababaihan, bakit kailangan mong bumoto? Sa bahay ka na lang. Hindi ito simpleng opinyon. Ito ay kultura, batas, at sistema na pumipigil sa kababaihan. Pero sino ang lumaban? Ang mga organisasyong tulad ng Asociación Feminista Filipina at National Federation of Women's Club or NFWC. Nagpunta sila sa iba't ibang lugar, kumatok sa bahay-bahay, nag-lecture, nag-petition, nag-meeting, at nag-organize. Hindi ito one-week campaign lang dahil dekada ang inabot nito. Dahil dito, nagkaroon ng the big break ang 1937 plebiscite. Dito, nagpasyang gobyerno at nagsabing, sige, pagbobotohan natin, pero dapat 300,000 babae ang sumang-ayon. Parang imposible, di ba? Pero guess what? Ang nakuha nila ang boto ay hindi lang 300,000, hindi 350,000, kundi 447,725 yes votes. Noong araw na yon, April 30, 1937, formally nang kinilala ang karapatan ng kababaihan na bumoto at mahalal. Ito ay isang naging milestone hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong Asia. Ngayon, kapag may karapatan ka na, paano mo ito ipaglalaban? Hindi natapos sa suffrage ang kwento. Sa totoo lang, doon pa lang ito nagsisimula. During the Japanese occupation noong World War II, libo-libong Pilipina ang naging biktima ng pang-aabuso. Ang tawag sa kanila, comfort women. At ang masakit dito, hanggang ngayon, marami sa kanila ay hindi pa rin nakakakuha ng hustisya. Sa pagdating naman ng martial law sa panahon ni Marcos, muling umiting ang boses ng kababaihan. Nabuo ang Makibaka, isang kilusang binubuo ng kabataang babae, estudyante, leader, mga handang lumaban kahit delikado. At dahil sa kanilang pakikibaka, may mga naragtag, nakulong, at pinahirapan. Pero hindi sila tumigil. Pagkatapos ng People Power Revolution, mas naging visible ang mga women's groups. Na-establish ang mga grupo na gaya ng Gabriela, Women's Legal Groups, at iba pang NGOs na nakatuon sa VAUSI,
reproductive rights at gender equality. Ngayon, ano naman ang mga makabagong issue ng kababaihan? Siyempre, unang-una na riyan ang red tagging ng women human rights defenders, domestic violence at online harassments, feminization of migration sa mga OFWs, misogynistic comments mula mismo sa mga public figures, trafficking at labor abuses. Dahil sa mga laban at advokasiyang ito, naisabatas ang mga importanteng batas tulad ng Anti-Sexual Harassment Act, Anti-Violence Against Women and Their Children, Reproductive Health Law, and Safe Spaces Act. Kung walang mga women activists, wala ang mga batas na ito. Nasaan na tayo ngayon? Marami na tayong batas, pero ang tanong, pantay na ba talaga ang mga babae at lalaki? Kasagutan ay, hindi pa ate! Ano nga ba ang mga modern issues pagdating sa topic na ito? Unang-una na riyan ang labor and work inequality. Kahit may diploma, maraming babae ang hindi nakakapagtrabaho dahil sila pa rin ang pangunahing in charge sa childcare, elder care at housework. Pangalawa riyan ang underrepresentation sa politics. May karapatan ng tumakbo, pero kakaunti pa rin ang nananalo at nagkakaposisyon. Pangatlo, ang violence against women. Base sa PNP-WCPC data, patuloy na tumataas ang kaso ng physical abuse, sexual abuse, psychological abuse at economic abuse mula noong 2019 hanggang 2023. Pang-apat, ang implementation gap. Maganda ang Magna Carta of Women, pero kulang sa pondo, kulang sa political will, kulang ang pag-implement lalo na sa LGUs. Pero may pag-asa pa ba? Yes po ate! May GAD o Gender and Development Budget na mandated. 5% ng total government budget ay para sa gender programs. May mga livelihood trainings, financial education, women shelters at community crisis centers. But again, the movement continues. Ang kasaysayan ng kababaihan sa Pilipinas ay hindi kwento ng kahinaan. Ito ay isang kwento ng lakas, talino, tapang at determinasyon. From suffrage to activism to the ongoing fight for equality. Ang kababaihan ng Pilipinas ay palaging nasa frontline ng pagbabago at tayo bilang Pilipino ay may tungkulin. Respeto, pagkilala, pagpapalakas ng boses ng kababaihan at pagkilos para sa mas pantay na lipunan. This is Stephanie reminding you, when we empower women, we strengthen the future of an entire nation. Thank you for watching. See you next vlog. Bye!